May mayamang kasaysayan ang Cambodia. Kaya naman marami na rin mga Pilipino ang nagtuturista doon o naienganyong, excuse me po, naiengganyo na bumisita doon. Katunayan, ang Cebu Pacific meron ng diretsong paglipad o direct flight papuntang Cambodia. Ang mga kababayan naman natin na patungo doon ay tuloy pa rin daw ang bakasyon sa kabila ng misteryosong sakit na yan. Mag-iingat na lang daw sila. Live mula sa Ninoy Aquino International Airport, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, wala pa nga travel ban sa bansang Cambodia kahit pa nga may babala na ang WHO kaugnay sa misteryosong sakit doon. Kaya naman, Mike, tuloy ang biyahe ng ating mga kababayan na patungo sa Cambodia. Ilang oras bago ang kanilang flight, maagang dumating sa NAIA Terminal 3 si Karen Duaso kasama ang dalawang anak na edad 3 at 2 taon. Biyaheng Siem Reap sila upang makasama ang kanilang padre de pamilya na nagtatrabaho doon. Batid daw nila ang tungkol sa virus sa Cambodia na kumitil ng buhay sa mahigit 60 bata na edad 3 taon pababa. Kaya doble ingat daw sila. So, precaution na lang talaga na yung alcohol, siyempre hugas ng kamay, ganun lang. So, tinanong mo rin kanina yun sa kanila kung pwedeng may daling kang alcohol? Yes, oo, tinanong ko din yun. Kasi kailangan. Ang film na si Chris Miguel kasama ang buong pamilya na mamamasyal sa Cambodia bago bumalik sa Amerika. Dahil sa kanilang nabalitaang virus sa Cambodia, magiging maingat din daw sila. WHO results and they're saying it's an issue with related to foot and mouth disease and really hitting people with who don't have very good immune systems. The only thing we can say is, take proper precautions, wash your hands, drink bottled water. Ang Cebu Pacific na may direct flight patungong Cambodia, tuloy lang ang biyahe. Pero tinututukan daw nila ang health concern sa Cambodia. Pero ang mga pasaherong nais na i-revoke ang kanilang flights hanggang 30 araw sa kanilang original na departure date ay maaring gawin ito nang walang additional fees. Pero ang ilan sa ating nakausap na pasahero, kasado na raw ang bakasyon kaya di na mababawi pa ang kanilang biyahe ngayon. Mag-iingat na lang daw sila. Mga vitamins, dala naman kami. Mga vitamins, tsaka naman kami sa yung mga pwede gawin. Tsaka hindi kami pupunta sa mga lugar na matao. Patuloy naman nagbabantay ang quarantine division sa 3 terminal sa NAIA. Ang lahat ng arriving passengers dumaraan sa thermal scanners na dati nang naka-install dito nang magkaroon ng SARS epidemic noong early 2000 at hindi na inalis. Isa kasi ang pagkakaroon ng lagnat sa mga sintomas ng misteryosong sakit sa Cambodia. Ang mga biktima nakita ng Enterovirus 71 na naipapasa sa pamagitan ng laway at dumi ng taong apektado nito. Pero posible rin daw makadaan ang mga pasahero sa paliparan nang hindi nadidetect na sila ay apektado ng sakit kung hindi pa nagmamanifest ang karamdaman. Pag nakuha siya, pag nakadaan siya during the incubation period na walang manifestation bago mag-produce ng signs and symptoms, may possibility. May possibility siya na makaano talaga. O na maka-enter kasi wala siyang symptoms nasa incubation period siya. Pag naging symptomatic sila, i-report na nila kaagad para mabigyan sila ng kaukulan dunas. Tapos dapat mag-practice sila ng hygiene. Mike, patuloy ang payo ng quarantine division ng NAIA lalo na sa mga pupunta sa Cambodia na panatilihing malinis ang kanilang katawan. Lagi rin daw magugas ng kamay, Mike, upang mapuksa ang maruming mikrobyo na maaring makuha nila sa kanilang kapaligiran. Balik sa'yo, Mike. Pero hanggang sa puntong ito, Ian, wala pa namang balak o wala pa namang opisyal na pahayag ang ating gobyerno na nagbabawal sa mga Pilipino na bumiyahe, lalong-lalo na yung mga turista na magpunta sa Cambodia, Ian? Wala pa, Mike, yan ang binabanggit sa atin ng doktor mula sa quarantine division. Wala pang travel ban na pinatutupad ang ating bansa. Ang WHO, wala pa rin daw advisory sa kanila, Mike. So hindi pa rin tayo magpapatupad ng ban patungo ng Cambodia, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.